Guys, welcome back sa aking channel. I'm sorry na nahimik tayo ng matagal. Di bali ngayon meron tayong pag-uusapan today. At talaga namang nakakapang init ng dugo pero sige lang. Kasi minessage ako ng isa kong kaibigan na sa pagsali ko dati sa Miss Q&A. Ang sabi niya, ano daw masasabi ko tungkol doon sa pinupukol kami ng pang-aalipusta ng isang asawa ng isang sikat na mananayaw. Siguro naman kilala niyo na kung sino binabanggit ko. Hindi porket naging asawa ka ng isang artista ng Daisy 7 at sumasayaw sa Itbulaga dati, pwede mo na kaming tapak-tapakan at yurak-yurakan ng gano'n na lang. Alam mo kuya, ang initial niya ay letter A. Ayan, hanggang doon na lang. Alam mo kuya, hindi naman kami tutol kung ano yang relihiyon mo. Kasi lahat tayo, iisa lang din talaga ang sinasamba natin. Si Papa Jesus, diba? Tsaka si Papa God. Ngayon, ang hindi ko lang maintindihan, basa ka nga ng basa ng Bible, pero mismong ikaw, hindi mo isinasambuhay. Kasi, sabi nga sa Bible, diba? Love your enemies. Paano ka makaka-move on sa past mo kung hindi ka marunong mag-humble ng sarili mo na mapatawad at makapag-move on? Alam ko may trauma ka eh. Alam ko mahirap mawala. Pero ako rin. May trauma din ako sa buhay. Iba nga lang. Ang trauma ko sa kamay ng tatay ko. Pero ang ginawa ko kuya, ganito. Trauma nga siya, pero hindi ko dinibdib. Hindi ako nag-ingay sa social media. Hindi. Sinarili ko yun at naghanap ako ng pare na makakausap ko. At least, mag-guide yung ating kaisipan. Diba? Alam mo kuya, nakakapangilabot lang na masyado kang mataas. Alam mo, delikado yan. Kasi kung gaano kataas yung tinatayog mo, nang dahil sa kayabangan mo, at nang dahil sa ugali mong naging ganyan, siya ring lakas ng bagsak ng buhay mo kapag kinarma ka. Hindi natin ninanais yung karma, pero may karma kuya. Matakot ka sa karma. 'Di ba? Kasi hodang maka-Diyos ka or whatsoever. 'Di ba? So dapat pala kapag maka-Diyos, nangyuyurak ng tao, nagiging judgmental. Di ba nasa Bible na pinag-aaralan mo yan? Hindi ka ba kilabutan, kuya? Alam mo, nilahat mo ang transgender. Dati namang may jowa kang transgender, kuya. Huwag mo namang lahatin, di ba? Masyado kang nang mamata. Akala mo, ang tayog-tayog na ng karir mo. Hindi naman. Una ka ngang tinanggal sa Starstruck dati. Kabatch mo yung kaklase ko na si Iwamoto na sinuportahan pa namin. Pumunta pa kami ng Marikina Sports Complex dahil doon kokoronahan sila Jeneline Mercado at Mark Heras na mga first runner-up at second runner-up. Pero nasan ka? Diba? Unang-una pa lang, natanggal ka na. Huwag ganun kuya, huwag ganun makapag-isip, huwag ganun. Dapat nga mapagpakumbaba ka eh.
para bigyan ka ng project, para bigyan ka ng magandang karera sa buhay mo. Feeling ko kaya ka nag-iingay kasi gusto mong desperado kang bumalik sa showbiz. Huwag ganun, kuya. Pwede ka naman bumalik sa showbiz nang wala kang tinatapakang tao. 'Di ba? Kaso nilahat mo yung transgender. Kuya, paano kung sabihin ko rin sa'yo, kayong mga lalaki may babaero, may drug addict, may manyakis. O, 'di ba? Ang sakit, 'di ba? Yung kahit wala kang kinalaman, madadamay ka. Ganun din kami. Yung nananahimik kami lahat, siya namang putak ng putak at kuda ng kuda yung bibig mo. Kuya, Diyos ko, kakakuda mo. Baka isa ka rin sa kapanalig. Hindi kaya bakla ka rin? Kasi ang tunay na lalaki, kuya, tahimik. Lalo na pag may problema, hindi siya iyakin. Alam mo kung bakit iyakin? Hindi siya yung nagso-social media. Yun ang tawag sa iyakin. Yung marami kang sinasabi sa social media. Pa-interview ka ng pa-interview. 'Di ba? Alam mo kuya, yung pagbabago, nagsisimula yan sa sarili mo. Kung marunong ka mapagpatawad sa sarili mo, tuloy-tuloy na yung swerte. Tuloy-tuloy na yung swerte yung darating sa buhay mo. At gusto mo ng respeto? Kuya, para sabihin ko sa'yo, ang respeto, reward yan. Yan ay natatanggap mo bilang reward. Hindi yan isinasabi na kailangan respetuhin ka. No. Kailangan makita sa sarili mo na respeto ka para re-respetuhin ka. Kuha mo kuya. Alam mo, nakakalungkot lang dahil sa pagpapapansin mo, ang dami mo nang naging kaaway tuloy. Pansin mo, 'di ba? Umani ka ng bashing, mapa-artista at mapa mga taong nasa labas na showbiz. Ang daming galit sa'yo. 'Di ba? Tingnan mo, may mga makadiyos ba na nag-iingay? 'Di ba hindi? Bagkus nagdadasal sila, taimtim, pinagdarasal yung mga kaaway nila. Ikaw hindi. Talagang nagkuda ka ng kuda sa social media. Kuya, ugaling bakla yan. Baka kasama ka namin. 'Di ba? Kasi ang tunay na lalaki tahimik. Natatawa at naaawa lang ako sa iyo, kuya. Kasi di mo naman kailangan magpapansin. Magsabi ka lang sa ABS o kaya sa GMA. Total kilala ka naman nila eh. Bibigyan ka nila ng break kung yan ang gusto mo. Hindi yung kailangan may tapakan kang tao. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba, number 1 yan, na huwag kang tumapak ng mga kapwa mong tao. 'Di ba? Para saan pa yung kasabihan, love your enemies? 'Di ba? Mahirap man gawin pero mahalin mo, 'di ba? Bakit mamahalin? Yan ang huhubog ng iyong pag-uugali. Kung paano ka humarap sa mundong ito. Oo, sabihin natin may trauma ka. Ginahasa ka siguro or what. Lahat tayo kuya, hindi lang ikaw. Lahat tayo may mga traumang dinadala. Pero ikaw lang yung kakaiba. Nag-iingay ka sa social media. Kuya, ugaling ano yan, LGBT. Kahit sabi mong straight ka, baka kasama ka rin namin. 'Di ba? At tatandaan mo yung kasabihan, the more you hate,
the more you love. 'Di ba? Ikaw na rin mismo nagsabi sa interview ni Ami Austria, 'di ba? Na kapag pinagagalitan ang isang anak, ibig sabihin love na love mo 'yun. O di love na love mo kami kasi pinagagalitan mo kami lahat na transgender. 'Di ba? Kuya, mangilabot ka, wag mong lalahatin ha. Kasi hindi lahat umaayon sa pananaw mo sa buhay na baliktot or baluktot. 'Di ba? Yung parang ganyan ba sadya yung kapag gumaling ka sa pagiging drug addict, magiging makajos ka bigla? Parang may kilala kong artistang ganyan na action star na may kapatid na transgender. Paglabas sa kulungan dahil nag-a-addict, naging makajos. Pero ang Diyos niya iba, naging Muslim. 'Di ba? Parang at least yun matino kasi naging senador. Ikaw kuya, 'di ba? Kamusta ka naman? Alam mo, tip ko lang sa'yo kuya. Try mo kayang ibaling sa mga bagay na masaya para makalimutan mo yung mga bagay na nakapanakit sa'yo para at least yan yung therapy mo. Yun lang yung tip ko sa'yo. Kumbaga sa English, i-divert, ibaling sa ibang bagay na maganda. 'Di ba? Yun ang ginagawa ko eh. Pag nasaktan ako, nagkaroon ako ng trauma or whatsoever, walang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Start it within yourself, kuya. Hindi yan sinasabi na gumaling ka na. Parang hindi ka pa gumaling. 'Di ba? Sa tingin ko, parang hindi ka pa gumaling. Kasi ang taong gumaling na sa pag-a-addict, pagkatapos niya maging makajos, nag-shut up na siya. Ikaw hindi eh. Ang daldal mo, kuya. 'Di ba? Hindi ka na lang nahiya. Kilala ka pa nung isang modelo na may kainan sa Tagaytay. Nag-Facebook live. Kilala ka pala talaga niya. O 'di ba? Napakataas mong tao. Taas ng tingin mo sa sarili mo. Huwag ganun, kuya. Dahil ang taong ganyan, walang nararating. Alam mo bakit walang nararating? Namumuhay sa buhay na fairy tale. Bakit ka mo fairy tale? Nabubuhay sa mga ilusyon. Bakit kaya hindi mo gawing katotohanan? Mag-apply ka ng trabaho para lumuwag yung isip mo, hindi yung kung sino-sino yung tinatapakan mo. Kasi depressed ka mo, may trauma ka, 'di ba ganyan? Kuya, hindi kami mag-a-adjust sa iyo. Tulungan mo sarili mo para makapag-adjust kami sa iyo dahil ang pag-a-adjust ng isang tao, dalawang paraan. Ikaw na nag-a-adjust at kami mga nasa paligid mo, tutulungan ka rin naming mag-adjust. Ganun yun, tulungan tayo. Sabi nga 'di ba sa kasabihan sa English, no man is an island. Sa Tagalog, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Gawang kanta yan, kuya, para sa simbahan. Hindi ka ba kilabutan na yung sinasabi mo makajos ka, parang nalilihis ka ng landas eh. Masyado kang mapangmata sa transgender. Hindi mo ba alam? Kami ang modern Mary Magdalena na pinupukol ng mga tao dahil legendary pokpok. Sa panahon ngayon, kami yung mga LGBT na inaano ng lipunan. 'Di ba? Pero anong ginawa ng Diyos?
kay Mary Magdalene na legendary pokpok? Sinampal-sampal ba niya? Tinulak ba niya? 'Di ba ang kwento sa Bible na pinag-aralan mo, niyakap ng Panginoon si Mary Magdalene at sinabihan, kung ikaw ay magsaserve sa akin, kailangan magdasal ka, gawin mo ang mga bagay na maka-Diyos at matatanggap ka. Matatanggap kang muli. 'Di ba? Minahal niya eh. Kami yung mga legendary pokpok na Mary Magdalene noon, kami yun ngayon, kuya. Tapos sinabi mo, hindi kami matatanggap sa langit. Kuya, nakakatakot. Alam mo bakit? Siguradong sigurado ka na doon ka pupunta. Wow! Kuya, wag kang masyadong ilusyon. Lahat tayo makasalanan. Hindi porket naging maka-Diyos ka, ano ka na talaga, parang exempted ka na. Hindi. Kasama ka pa rin. Kung sa impyerno man lahat, kasama ka rin dun. Hindi ka eksklusibo na VIP na pupunta doon. Paano kung bigla nagpa-raffle ang langit? Pangalan mo ang napili. Umakyat ka nga sa langit, pero pagdating mo doon, hinukom ka kagad dahil sa pagiging judgmental mo. O edi sinuka ka rin ng langit. 'Di ba? Wag ganun, kuya. Yun lang. Yan din payo ko sa mga taong judgmental. Tingin-tingin muna sa sarili natin. Tumingin kayo sa salamin, tingnan nyo maigi kung ano yung mga kapintasan ninyo sa sarili bago kayo manghusga ng tao. Kasi hindi nyo alam ang kwento ng buhay nila. Ang alam mo lang ang istorya. Pero ang nararamdaman, hindi mo alam. At ang kwento sa likod nun, kung bakit naging ganun yung mga yan. 'Di ba? At saka huwag kang ganun kasi wala ka namang ambag sa buhay namin. Huwag ganun, kuya. Kung gusto mong maging artista ka ulit, apply. Mag-apply ka ng trabaho. Punta ka sa ABS o kaya sa GMA. Mag-apply ka ulit doon. Hindi yung nag-iingay ka sa social media para kang, kuya, ugaling baklang-bakla talaga yan. Promise. Hindi kaya LGBT ka rin? Masyado ka kasing mapanghusga sa amin, baka isa ka rin sa amin. 'Di ba? Huwag ganun, kuya, ha? Kasi hindi lang naman ikaw yung mapapahiya eh. May mga anak ka rin na maliliit. 'Di ba? Isipin mo 'yon. Sa pag-iingay mo, sinong mapapahiya? Ang mga anak mo. Paano kung nalaman sa school? Sinong tatay mo? Di sabihin nila, si ganito po. Sasabihin ng mga teacher at ng bully, yung drug addict, yung baliw. 'Di ba? Yung masyadong maka-Diyos. O 'di ba? Edi masasaktan ng mga anak mo. 'Di ba? Kaya kung masyado kang marelihiyoso, sarilihin mo na lang. Huwag ka masyadong kala mo ikaw lang yung kinakausap ng Diyos. Nakakatakot yan, kuya, ha? Nag-iilusyon kang kinakausap ka ng Diyos. Ano susunod? Magiging espiritista ka? Manghihilot? Manggagamot? Huwag ganun. Ha? Payo ko lang yan sa'yo, kuya, ha? Kasi kami bilang transgender, iba-iba ang kwento ng buhay namin. Pero kanya-kanya kaming nagtatrabaho. 'Di ba? Kaya mahiya ka, kuya, sa sarili mo na lang. Mahiya ka sa sarili mo dahil pa-interview ka ng pa-interview. Nag-iingay ka. Pwede ka namang mag-apply ulit kung yan ba yung hanap mo talaga. 'Di ba? Diyos ko. Mio Marimar. Hindi kita maintindihan, kuya. Pwede ko pang maintindihan yung sinabi ni Miss Tuesday Vargas na meron kang trauma. Pero it's not excuse. It's not an excuse. Hindi
hindi siya rason na maganda para lang maintindihan ka na ay may trauma siya, kawawa naman kaya pala gano'n. Ay kasi ganito, ganyan, ganyan. Hindi gano'n kuya ang mundo ngayon. The world today is very harsh and brutal. Gusto mo Tagalogin ko pa? Harsh. Ano ba yung salitang harsh? Ang mundo ngayon ay mapanakit. Harsh. At brutal. Sa Tagalog, brutal. Di ba? Garapal, brutal. Madugo. Di ba? Yan ang mundo natin ngayon. Kaya huwag ka masyadong maging proud na pinalalandakan mo na ganito, ganyan, ganyan. Kabaliwan yan kuya. Kasi hindi lahat ng tao nauunawaan ka. Sa may kasabihan, ulit, you cannot please anybody para maintindihan ka. Sige, lobat na ako ha. Sige, sana manahimik ka na kuya. So dito na lang nagtatapos ang ating vlog mga Junakis. Bye!